Sa bawat pag-andar ng makina, may isang kwento na nagsisimula. Hindi lang ito tungkol sa pupuntahan, kundi sa bawat sandali ng paglalakbay. Ngayon, mula tayo sa payapang lungsod ng Valencia, Negros Oriental, isang lugar na kilala sa malamig na hangin, luntiang paligid at tahimik na pamumuhay. Pero sa likod ng katahimikang ito, may nakatagong hiwaga ang kalikasan na naghihintay na matuklasan. Habang patuloy ang biyahe, unti-unting nagbabago ang paligid, lumalamig ang hangin, mas nagiging tahimik ang mundo at bawat likurang daan may bagong tanawin na bumubungad. Wow, ganda. Mga 10 hanggang 15 minuto mula sa sentro ng Valencia, at kung nanggagaling ka sa Dumaguete City, humigit kumulang 20 hanggang 30 minutong biyahe. May isang lugar kang mararating na kakaiba sa lahat. Hindi lang ito tanawin, kundi isang paalala ng lakas na nagmumula sa kailaliman ng mundo. At sa sandaling makita mo ang mga umaangat na usok sa malayo, alam mong narating mo na ang isang natatanging lugar. Narito na tayo sa Mag-Aso o Sulphur Vents na matatagpuan sa Sitio Pulang Bato, Barangay Malabo, Valencia, Negros Oriental. Dito, tila humihinga ang lupa. Ang makapal na puting singaw ay patuloy na lumalabas mula sa lupa. May mga natural na butas kung saan lumalabas ang mainit na singaw at mga gas tulad ng sulfur, at ang amoy parang bulok na itlog, malakas at kakaiba, isang natural na tanda ng aktibong kalikasan. Mapapansin ang kakaibang tanawin, mapuputi at tuyong bato, may halong kulay mula sa mineral na tila kabaliktaran ng luntiang kagubatan sa paligid. Parang ibang mundo, isang Smoky Mountain na likha ng init at panahon. Kapag umuulan, mas kumakapal ang singaw. Minsan ay tumatawid pa ito sa kalsada na parang hamog. Maganda sa mata pero paalala na mag-ingat sa pagmamaniho malapit sa lugar na ito. Wala itong entrance fee, isang simpleng hintuan lamang sa gilid ng kalsada. Pero may dalang kakaibang karanasan. Ngunit tandaan, mainit ang lupa at ang singaw ay maaaring makakasama kung matagal na malalanghap. Sa unang tingin, maaring isipin ng ilan na ito'y isang lugar na walang buhay. Ngunit kapag mas pinagmamasdan mo, makikita mo ang kakaibang ganda na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang tipikal na tanawin ng kalikasan. Walang makakapal na puno, walang makukulay na bulaklak, pero may sarili itong anyo ng kagandahan. Ang bawat pagbuga ng usok, ang bawat galaw ng singaw sa hangin, parang isang tahimik na sayaw ng kalikasan. Mabagal, misteryoso at makapangyarihan. Dito mo mararamdaman na ang lupa ay hindi lamang tahimik na tinatapakan, kundi ito ay buhay, humihinga, kumikilos at patuloy na nagbabago.
Isang paalala na sa ilalim ng ating mga paa may enerhiyang hindi natin nakikita pero patuloy na maagos. Hindi naman sakop ng sulfur vents ang buong bundok. May isang bahagi lamang na apektado, isang lugar kung saan mas malinaw na naipapakita ang init at lakas ng kalikasan. Ngunit ayon sa mga lokal na nakatira rito, unti-unti raw lumalawak ang bahaging ito. Dahan-dahan, paunti-unti, tila kumakalat ang init sa lupa na parang may sariling paggalaw ang kalikasan. Sa malayo, ang bundok ay nananatiling tahimik, tila ba nagbabantay sa lihim na nangyayari sa kanyang paanan. At sa gitna nito, ang usok ay patuloy na umaangat, parang patunay na ang kalikasan ay hindi natutulog, kundi patuloy na gumagalaw at nabubuhay. Ang lupa ay may sariling kulay, maputla, may bahid ng dilaw at abo, tila pintang kalikasan ng init at kemikal na proseso. Hindi ito perpekto, ngunit sa kanyang pagiging kakaiba, dito mo mas makikita ang tunay na sining ng kalikasan. At kung titinan mo sa paligid, ang luntiang kagubatan ay patuloy na yumayakap sa lugar. Isang malinaw na paalala na kahit may init at pagbabago, ang buhay ay patuloy pa rin.